The city of Manila is among the areas now under a state of calamity due to the effects of habagat. Let's discuss that with Vice Mayor Chi Atienza joining us again today via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Vice Mayor. At alam ko marami po kayong ginagawa today. Maraming salamat sa inyong oras sa pag-join sa amin. Magandang umaga, Angela and Diego. Nice to be back again. Although sana hindi sa ganitong panahon. Oo nga. Pero sige, hingi lang po kami ng update how severe po yung flooding situation dyan sa Manila. We had our mobile journal earlier kanina at pinakita nga niya yung ibang mga areas. Para nga po malaman namin, maintindihan ng rason ng pagde-declare ng state of calamity. No, actually, maraming areas nga dito heavily flooded, but then again, ang maganda, medyo mabilis naman humupa. Ang ginawa po ng ating alcaldes is nag-umpisa ang typhoon dito ay umikot talaga siya kahit na umuulan. He braved yung mga baha just to check rin yung mga drainage and yung reason bakit nga naman ang bilis bumaha dito. And apparently, nakita niya 2 days ago when he went around, maraming mga burak sa loob. So parang kailangan linisin. And yan yung reason ba't siya umiikot to actually check the situation here in Manila. And umikot rin siya at sumama ako nung isang araw sa ospital ng Sampaloc dahil ang pagpunta po niya doon ng madaling araw, nakita niya habang maraming mga pumupunta ng mga pasyente dahil nga pag umuulan maraming mga sakit, no. Ang sumalubong sa mga pasyenteng to ay baha din sa loob ng ospital ng Sampaloc. Kaya't maganda nga na naaprubahan na ng City Council sa aming pangunguna ang pag-declare ng state of calamity sa Manila para rin ma-access yung funds, maayos lahat ng ito. But right now, okay na po yung mga funds na kailangan ngayon ng iba't ibang lugar dyan sa Manila. Ano-ano po ba yung mga kailangan ng mga nasa evacuation centers natin, Vice Mayor? Well, currently, honestly, ang dami na naka-activate ang marami sa mga evacuation centers namin. And last night, I went to Baseco. May mga paaralan doon na binukas. And sa example sa Hermenegildo Atienza Elementary School, parang nasa 1,500 families ang kinailangan i-evacuate doon. And Del Pan din and other evacuation sites na nakascatter po sa 6 na distrito ng Maynila. Well, so far, marami namang nagdo-donate sa atin and at the same time, bago naman po mangyari itong bagyo, nakaprepare ng kaunti when it comes to mga gamot. So meron tayong konting gamot, konting mga antibiotic para sa leptospirosis. Pero syempre, kakapasok lang po namin, no? 3 weeks pa lang po kami dito. So, hindi rin ganun karami. But kahapon, together with the City Council, we approved 750 million na i-allocate sa Health Board para maka-access ng funds sa mga gamot. But syempre, biglaan tong nangyaring typhoon. So, at this point, any help would be greatly appreciated. And so far yesterday, marami pong nag-donate sa atin mula sa private sectors and NGOs. But kung meron pa, we greatly appreciate it. Yes, Vice, given that we're looking at 2 more storms, si Dante is exiting already, no, palabas, pero Emong and Pag-asa has told us we have another one next week, no? Ano pa ba ang kailangan ng mga evacuation centers natin na sa tingin niyo po medyo nakukulangan na dahil sa dami ng mga evacuees? Well, kahapon kasi, no, pagpunta ko nga sa Baseco, although very active naman, very proactive naman ang Manila Social Welfare Development natin, pero ang number 1 na kailangan nila daw ay tubig. And they were requesting nga, imbis na tubig, kasi usually nagpapadala kami ng malalaking tubig, ang problema rin doon, wala rin silang baso. So, ang request nila doon is yung mga mineral water na maliliit para mabilis inumin, lalo't lalo na maraming mga bata na nandun din sa Baseco and sa other evacuation sites dito sa Manila. I'd like to ask pala, no, Vice, you mentioned na nag-ikot-ikot kayo, no, nakita ni Mayor Isko yung mga clogging, may burak na nakita. He mentioned that also in another interview daw na ang suspetsa is most of it is dahil sa mga buhangin daw galing sa Dolomite Beach. Ganun po ba ang nakita natin, Vice? Well, alam mo, I don't like to dabble into that because medyo masalimuot yung issue na yan. But then again, ang nakita namin din, nakita ni Yorme, is yung pagkabit din ng mga pipes, hindi rin kasi pantay-pantay. Medyo nagulat nga po siya dahil nung binulatlat po, yung ibang pipe malaki, ibang pipe maliliit. So yung pag-construct po nun, and I don't wanna blame anyone at this point,
yun nga, hindi eksakto. So with that, doon din nagkakaguloy sa drainage. And at the same time, yung mga burak, siguro hindi rin kasi na dideclog, which yan nga po ang nasasabi ng mga marami sa ating mga kasama sa miyembro ng Sangguniang. Gusto sana, they'd like to look into it kasi may budgets naman ng mga barangay para i-declog ang mga drainage. And I believe kung hindi naman, kung steady flow naman ng tubig dyan, then hindi dapat mabilis tumaas ang flood sa Maynila. Balikan ko lang, Vice Mayor, yung pagde-declare ng state of calamity dyan sa Manila. Can you walk us through paano ba na-expedite ito? Kasi we would like to know, or yung ating mga, of course, mga kapatid sa Manila, paano nila, o kung ma-access yung mga calamity funds sila right there sa kanilang lugar. Okay, actually, nung nag-umpisa po ang typhoon, which was around 2 days ago, we already planned, no? Ako personally, sabi ko nga sana makarelease na ng calamity funds sa mga barangay. But then again, si Yorme said, pag ginawang pang barangay, hindi holistic ang approach, ang daming affected ng typhoon. So, may ruling kasi based on our IRP na kailangan bago ka magpatawag ng special session, there should be 24 hours. You have to inform the members. So, we had to wait for 24 hours after the letter was made by the executive department. And yun, nag-special session kami kahapon para ma-expedite ang pag-release ng calamity funds. Ngayon, now na na-approve na ito at na-forward na namin sa ating alkalde, makaka-access na po ng ang mga barangay ng Quick Response Fund. Pero it will be determined by MDRRMO. Kasi before we actually approved the calamity fund or pag-declare sa Manila under state of calamity, we had to ask for an ARDANA from the MDRRMO. And now that it has been approved and submitted to the executive department, ang MDRRMO should submit a list of the barangays that are badly hit by this typhoon, and then doon magre-release na ng mga necessary funds for them to be able to access help. Right. Alright, perhaps you can also tell us ano pa po yung mga plans ng government ng Manila to take action po dito sa ongoing weather situation natin, because definitely this is not going to stop until next few months. And even if wala na tayong bagyo, yung recovery efforts, yan ang inaantay din natin na gagawin ng City of Manila. Actually, 3 weeks pa lang kami nakapasok dito. And everybody knows the challenges that we had to face, no, from the previous administration. But then again, makita nyo naman ang aming alkalde, hindi na natutulog. Mas may konting tulog nga ako kaysa sa kanya dahil pagkatapos naming umikot, kahit pa paano nakakatulog pa rin ako ilang oras. Pero ang aming alkalde talagang tuloy-tuloy pa dahil siya mismo nag-check ng situation. But yun na nga, nobody anticipates this kind of occurrence. But Manila, the city government is fighting, and buhay po ang gobyerno sa Maynila. And in fact, yesterday, kasama po ng pag-aproba namin ng Calamity Fund or pag-declare sa Manila under state of calamity, na-aprobahan din po namin ng 750 million worth na i-allocate sa health board dahil na-anticipate po ng ating alkalde na pagkatapos ng ganitong pangyayari, maraming mga kaso naman pang medikal. So with that, kahit papaano may marirelease na funds po para sa mga ospital at health centers at sa mga kagamutan na kailangan nila para after this, kasi hindi naman natin na-anticipate na mangyayari to at sunod-sunod, diba? Kung magkaroon man in the nearest future, probably in a few weeks' time or maybe in a week's time, medyo mas prepared na po ang city government in facing this. But nevertheless, with the leadership of our mayor, lumalaban po ang gobyerno ng Maynila at buhay na buhay po ang gobyerno ng Maynila para i-address ang concerns na to. But you know, lagi nga sinasabi ni Yorme, parang nung pandemya siya ang naging alkalde, pero sa awa ng Diyos nalampasan niya. Ako personally naniniwala ako makakalampas pa ang Maynila sa nangyayaring trahedyang ito. Mas maigi na daw, naalala ko yung sabi, mas maigi na daw na walang tulog kaysa walang gising. Tama, agree. Pero kahit pa paano ako nakatulog ng mga 3 oras, pero lalaban na ulit at papunta na ngayon sa Lastly siguro, opisina. Lastly siguro, Vice Mayor, yung ano na lang, flood control projects para sa Manila. Bilang Vice Mayor, how are we looking at that budget? Diba? Meron ba tayo mga ibang naiisip na batas na pwedeng ipasa to help that situation?
Alam mo, to be honest, marami ng batas, marami ng ordinansa, marami ng resolusyon. So right after this, pag nakahinga na kami ng kaunti, I would personally take a look at the existing ordinances and resolutions, and if we should put penal provisions to ensure na talagang masunod ito, para may stricter IRR, para makaregulate ng tama ang city government sa pangunguna ng ating alkalde. Yun po ang gagawin natin. Dahil creating new ordinances and resolutions will not be beneficial at this point because meron na po. But it's just a matter of reviewing it and making sure na may pangil po ang mga ordinansa at resolusyon na meron tayo. Para sa ganun, may kapangyarihan ng Executive Department at ang mga departamento na mag-sanction ng kung sino-sino man ang mga hindi sumusunod dito. Alright, we are one with you in the hopes na makabangon po right away ang ating mga kapatid sa Manila and the rest of our country. Maraming salamat po sa inyong oras, Manila Vice Mayor Chia Atienza. Maraming salamat.